Maligayang pagbabalik mga kasolid. Totoong dahilan ng pagpanaw ng Japanese boxer na si Sakama, itinaga ng Japanese Boxing Commission. Umuugong ang balita sa kasalukuyan ng posibleng makalaban ng ating pangbatong si Casimero ay ito ang si Filipos Nitumba para sa kanilang rematch. Yan ang ating mga pag-uusapan. Para sa ating unang balita mga kasolid, usap-usapan sa kasalukuyan ng future fight ng anak ni Manny Pacquiao at anak nitong si Ricky Hatton. Matatandaan natin mga kasolid, sa naging laban ni Pacquiao at Hatton, knockout nga ang inabot nitong The Hitman na si Ricky Hatton. At ang gusto nga ng mga boxing fans sa kasalukuyan ay magharap itong si Campbell Hatton, pati ang anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao. Si Bacosa ay may kartadang 2 wins, 2 knockouts, merong isang tabla. Lumalaro nga sa lightweight division. May edad na 20 years old at may tangkad na 5'10". Samantalang itong si Campbell Hatton naman mga kasolid ay lumalaban naman sa super lightweight division at sa kasalukuyan ay may edad na 23 years old, 5'6" lamang ang kanyang height. Isang magandang bakbakan nga daw mga kasolid pag nagkatapat itong si Eman at itong si Campbell Hatton. Samantala, pagpana ng isang Japanese prospect na magiging future world champion, palaisipan nga mga kasolid kung ano ba talaga ang nangyari dito kay Sakama. Ito ngang si Kanamo Sakama ang tumalo sa ating angas ng Cebu na si John Paul Gabonilas sa huli nitong laban. Bagamat nagdemand ang kampo nitong si Gabonilas na early stoppage nga daw ang ginawa ng referee sa kanilang laban, pero marami nagsasabing tama lang daw ang ginawa ng referee. Wala na sa naturalesa si Kabayan. Nasyak nga ang boxing world, lalong-lalo na ang mga Japanese boxing fans sa pagpanaw nitong si Kanamo Sakama. The youngster, who was 9-0 and touted as a future world champion at light flyweight, died one day after he was supposed to return to the ring. Ayon nga sa report, Sakama had been penciled into fight on March 16 but withdrew with injury. It's not yet known whether that had something to do with his shock passing. Sa katunayan nga daw ay tinago ng Japan Boxing Commission ang dahilan ng pagpanaw ng nasabing Japanese boxer. Kaya naman, usap-usapan sa kasalukuyan at haka-haka ng mga boxing fans na maaaring nasobrahan sa injection itong nasabing Japanese boxer na naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Dahil marami talaga nagsasabi ngayon ang gawain ng mga Japanese kapag lumalaban sa kanilang bansa. Isa na nga dyan ay itong si Japanese monster Naoya Inoue na dati na rin umamin na nag-i-injection ng anti-pain reliever. Matatandaan natin mga kasolid na gusto nga ni Bob Arum na lumaban na itong si Inoue sa bansang Amerika, pero hindi nga yan tinupad nitong si Naoya Inoue. Marami nga nagtanong at nagtaka na kung bakit alam naman natin ban itong si Luis Neri sa bansang Japan, bakit sa Japan pa rin gaganapin ang laban. Matatandaan natin mga kasolid na isang American na boxing legend din ang nangungwestiyon at nagtatanong nga dito kay Naoya Inoue kung bakit hindi lumalaban sa bansang Amerika. Ito nga ay si Floyd Mayweather Jr. Gusto nga niya lumaban si Inoue sa Amerika at sa Amerika magpabada testing. Sa kabilang balita naman mga kasolid, marami nga mga boxing fans ang nagulat sa kumakalat na balita nga ang posibleng makakalaban ng ating pangbatong si Cuadrolas John Casimero ay ito nga si Filipos Nitumba para sa rematch. Matatandaan din natin mga kasolid na medyo hirap nga itong treasure boxing na makuhana ng magandang laban ng ating pangbatong si Casimero. Marami na nga ang inopera nitong treasure boxing promotion. Isa na nga dito ay itong si Davis Rais Alim, pero hindi kumagat ang kampo nitong si Alim. Napabalita rin na kapag negotiate ang treasure boxing promotion sa kampo naman itong si TJ Doheny at ni Luis Pantera Neri, pero wala pa rin nangyari dyan mga kasolid. At sa pinakalatest na balita naman mga kasolid ay ang negosasyon sa pagitan ng ating kababayang si Marlon The Nightmare Tapales. Malaki nga daw ang demand nitong si Tapales kaya hindi pa rin nakuha ang negosasyon. Marami tuloy ang nagsasabing binabarat ng treasure boxing promotion ang mga posibleng makakalaban ng ating pangbatong si Angas ng Pinas kaya hindi nakukuha ang laban. Kaya naman sa kasalukuyan ng posible nga daw maibigay na laban ng treasure boxing promotion ay ang rematch kontra sa kanyang kababayang si Yokinori Oguni, o kaya naman ay ang rematch sa laban kontra dito naman kay Filipos Nitumba.
Wala pa namang confirmation yan mga kasolid, pero kalat na ang balitang yan na posible ngang itong si Pilipos Nitumboa ang sunod na makakalaban ng ating pangbatong si Angas ng Pinas para sa isang rematch. Nagbigay na rin ng reaksyon itong si Pilipos. Ayon nga kay Pilipos, Casimiro versus Nitumboa to, coming soon na. Ayon naman sa mga boxing fans, dapat daw ay mga dekalibreng boksingero ang makalaban ng ating pangbato tulad nga nitong si Akhmadiliev at Sam Goodman dahil kung sakaling itong si Pilipos pa rin ang makakalaban ng ating pangbatong si Angas ng Pinas, nakakalamang mapapalayo na naman ang usapan para sa laban naman sa tinaguriang Japanese Monster na si Naoya Inoue. At kitang-kita rin naman natin mga kasolid na sa naging laban ng ating pangbatong si Cuadralas General Casimiro dito kay Pilipos Nitumboa, medyo hirap na hirap talaga ang ating pangbato. Masyadong malaki itong si Pilipos at may katibayan din, at kahit napabagsak ito ng ating pangbatong si Alas ay tuloy pa rin ang paglaban itong si Pilipos. At ayon nga dito sa kampo ni Pilipos, sa tingin nila ay sila pa ang nanalo sa bakbakan. Kayo mga kasolid, pabor ba kayo na itong si Pilipos ang sunod na makakalaban ng ating pangbatong si Alas? Kung sakasakali, kung sakali mang yan ang mangyari, wala naman tayong magagawa kundi suportahan na lang natin ang ating nag-isang Angas ng Pinas, Cuadro Alas General Casimiro. Marami rin sa kasalukuyan na nagtatanong, kaya pa bang ikasahan ng Treasure Boxing Promotion ang bakbakang Naoya Inoue kontra Angas ng Pinas? Posible pa rin naman siguro yan mga kasolid kung sakaling magpapakita ng angas ang ating pangbatong si Alas sa susunod niyang laban at kung sakaling mananockout niya ang kanyang makakalaban. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan, at sa mga bagong mapapadaan sa ating munting channel, pasubscribe na rin. Mabuhay Dr. Alvin Vlogs. Brrrah.